Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... wala na pong kawala, si Harry Roque. Itong si Harry Roque kasi dyan nagtatago po sa the Netherlands. At ang yabang-yabang. Talaga namang sinasabi niya dito sa ating mga otoridad dito sa bansa natin na hindi siya pwedeng galawin dyan po sa the Netherlands. Na siya po ay protektado dyan po sa lugar na yan. At siya po ay nag-a-apply ng political asylum. Dahil siya raw ay politically persecuted ng bansang Pilipinas. So yan po ang kanyang laging pinagmamalaki at talaga ng mga doon po sa lugar na yan ay puro paninira kay Presidente Bongbong Marcos. Ay yabang nagtatago po doon sa saya ni Duterte. So nandun siya para daw supportan si Duterte pero ang totoo naman kaya siya nandun ay dahil sa sariling interes. Dahil nagtatago siya. Dinadahilan niya lang yon na nandun siya para supportan si Duterte pero ang talagang dahilan ay hindi niya kayang harapin ang mga kasong isinampal laban sa kanya dito sa Pilipinas. At hindi daw siya pwedeng galawin. Ewan ko lang kung hanggang kailan yung sinasabi mo. Kasi sa totoo lang, wala ka ng kawala. Bakit? Papakinggan natin itong statement ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung ano ang gagawin nila dito kay Harry Roque. Holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng gano'n. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensa niya ang sarili niya. Hindi pa nga nagsisimula ang lahat tinatakasan niya na, di ba? Kaya sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang para naman maging madali ang lahat para sa ating bansa. So sir, paano ba yun pag na-cancel na yung passport niya? Siyempre, undocumented alien na siya. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Sir, theoretically, kung walang asylum tapos undocumented alien ng isang tao, deportation. Deportation na yun. Okay, so isa-isa natin sinabi ni Remulla. Unang-una, flight is an indication of guilt. Kaya siya nagtatago kasi guilty siya. Pangalawa, kakanselahin ng ang kanyang passport. Ngayon, kapag nakansela, ano ibig sabihin nun? Siya po ay magiging isang undocumented alien. Ay, ibig sabihin, wala na po siyang karapatang magstay dun sa bansa kasi wala na siyang papel Undocumented So, mangyayari, TNT na talaga. Talagang tago na ng tago. Ayun naman ginagawa niya, TNT siya dyan tago na ng tago Di ba? At pwede na siyang hulihin. Dahil nga wala siyang dokumento na magpapatunay na legal ang kanyang pagstay dyan po sa the Netherlands. Isa pa, yung kanyang application for political asylum ay mukhang malabong maibigay ng the Netherlands. Bakit po? Kasi itong bansa daw na ito ay against sa qualified human trafficking. Hindi po nila pwedeng pagtakpan ang ganitong klaseng mga krimen. Kaya ang susunod na aksyon ng DOJ, deportation. I-deport si Harry Roque at dito ikulong kasama ni Diego. Diyan po sa kulungan. Kaya maganda-handa ka na Harry Roque, ha? Oy, Harry Roque, maganda-handa ka na ng petroleum jelly. Malapit-lapit ka na. Mayabang kasi na ito mga kababayan Kapag nandun sa Netherlands, ay yabang. Ginagamit pa itong mga Duterte. Kunwari, sinusuportahan niya mga Duterte pero ang totoo kaya siya nandun para sa pang sariling interes. Nagtatago siya dun sa sa saya ni Duterte para nga lang matakasan niya yung kasalanan niyang ginawa dito sa ating bansa. So maghanda-handa ka na Harry Roque at hintayin namin ang pagposa sa iyo. Napakayabang mo Ewan ko lang kapag nandito ka na sa Pilipinas kung ganyan pa rin na magiging asta mo. Okay. At ito, diretso naman tayo dito kay Bong Revilla kasi mga kababayan, nagagalit ito. At ito raw ay magsasampa ng cyber libel. Doon po sa mga nanira sa kanya sa social media. Ayun kasi ang ginagawa niyang dahilan. Kaya daw siya natalo na itong nakaraang 2025 midterm elections. Siniraan daw siya. Sisiraan mo pa ba yan? Sirang-siraan na. Ito mga kababayan, ayon po sa kanyang abogado na si Raymond Fortuna, bigatin talaga pag yayamanin ka bigatin ng iyong ang iyong mga abogado.
Kaya raw natalo, mga nanira kay Bong Revilla social media lagot. O mukhang magsasampa ng kaso si outgoing Senator Bong Revilla Jr. sa mga taong nasa likod daw ng malisyosong social media post laban sa kanya na maaaring naging dahilan umano ng pagkatalo niya sa re-election bid bilang senador sa nagdaang 2025 national and local elections kasi hindi po siya pumasok sa top 12. Ang pinakadulo si Amy Marcos, so hindi na siya nakahabol. At ang sabi niya, ang naging dahilan daw is siniraan daw siya sa social media. Pero ako mga kababayan na personally, wala akong masyado naman nakita na paninira eh. Kayo ba may mga nakita kayo? Ewan ko lang baka siya kasi marami siyang mga tao na nagbabantay sa social media. So meron siyang tinutukoy na personalidad at mga grupo na nanira sa kanya at hindi lang sa kanya, kundi maging sa kanyang pamilya. Kaya daw nasira ang kanilang reputasyon, kaya daw siya natalo. Kaya ako, sa tingin ko, kaya siya natalo, baka kinulang lang sa budots. Kasi konti lang yung sayaw-sayaw niya eh. Diba? So sa tingin ko, doon siya natalo at siguro yung iba, ayaw na rin siguro sa kanya. Meron nga rito comment mga kababayan, no? Sabi rito, gusto laging panalo, di tanggap pag natatalo. Hindi lahat ng labang panalo may talo din, tanggapin ng maluwag, alamin saan nagkamali at takbo uli hanggat nahinga pa. O galing bata pa rin, yung ayaw mo kalarok dahil asan talo tapos siya pa ang galit. Ano pa? Ito. Atty. Fortune, advice mo na lang si Bong Revilla na ayaw na ng tao sa kanya. Napahirapan na niya ang tao during his term, naging multo na lang yung budget sa kanya. Tama na po, sobrang pahirap na yan. Isauli na lang niya yung perang dapat niyang isauli. Kasi meron pong meron pong utos ang korte na ibalik niya ang milyong pera na nakalap niya. Diba? Siya ay nabswelto, pero kinakailangan daw ibalik yung perang nakuha niya. Ewan ko kung naibalik na. Pag talo-talo, wala nang dahilan, tanggapin na lang, wag maging tambalolo. Tambalolo. Okay, so, ayan mga kababayan. Kasi kung ako kay Senator Bong Revilla, sir, tanggapin mo na lang siguro yung pagkatalo nyo. Kasi ngayon, kapag nagsasampa pa kayo ng kaso, sabihin sa inyo, iyakin pa kayo eh. Diba, ganun yun eh. Ako pa naman, hindi ako sangayon sa mga file-file ng cyber libel, lalong-lalo na kung kayo ay mga lingkod bayan, artista, showbiz personality, lalong-lalo na yung mga politiko. Ayan, yung mga yan, dapat hindi kayo nagsasampa ng cyber libel kasi kayo ay mga tawag personality, public figure. Kapag kayo iyakin, wala kayong tibay. Kasi artista. Kaya yung iba diyan sumisikat dahil sa mga write-up sa mga reporter. Pati politiko. Diba? Naboboto kayo kasi pinag-uusapan kayo sa social media. Tapos ngayon, pag natalo kayo, pag hindi maganda sinabi sa inyo, iiyak kayo. Ibig sabihin, gusto nyo, magaganda lang ang naisusulat na pabor sa inyo. Kapag meron ng hindi maganda, iiyak na kayo. Hindi ganon. Dapat public figure ka. Tanggapin mo na talagang ikaw ay maharap sa maraming mga puna sa taong bayan. Lalong-lalo na, ikaw ay senator, ikaw ay public figure, ikaw ay public servant, swelduhan ka ng taong bayan. Hindi ka dapat masyadong balat sibuyas. Dapat hindi po kayo iyakin. Dapat nga hindi niyo pinapansin niya mga yan kasi naman kung magsalita sila kung hindi naman totoo. Siguro baka totoo kaya kayo nag-react. Di ba? Kaya tama yung payo ng netizen, sabihan mo na lang si Senator Bong Revilla, wag na. At marami pang pagkakataon dyan. Saka artista ka, ka na lang muna. Balik ka muna dun sa Caps Amazing Stories. Dami mo ng pagkakitaan di ba? Okay, so iwanan natin si Bong Revilla. Punta naman tayo dito kay John Vic Remulla. In-announce na po niya na meron na pong napiling bagong PNP chief ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, congratulations sa bagong napiling PNP chief. At merong ibinigay na clue si John Vic Remulla, si DILG Secretary, kung sino ang napili ni Presidente Bongbong Marcos. Pakinggan po natin. Diba nag-usap na kami, meron na siyang napili, pero hindi na lang natin siya mag-announce. So, napanggit pa sa inyo kung sino napili?
Oo, napagkita sa akin. Hindi mo nasasabihin kasi mga kababayan, hintayin na lang natin hanggang June 7. June 7 po matatapos ang extension ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Lapit na, relax lang. At ito, meron siyang clue. Nagbigay siya ng clue kung sino ang pinili ni Presidente Bongbong Marcos. May hit ba kayo kung sino? Oo, pulis siya. Ayan mga kababayan. Pulis siya, pulis. Pulis po ang susunod na PNP chief. Patawa rin to eh. What do you make of the choice? Excellent. Very qualified, very dynamic. Good track record. Okay siya. Long term, short term? Pulis siya. So, Okay, so yan ang sinabi ni DILG Secretary Remulla. Ang susunod na PNP chief ay isang pulis. Pero mga kababayan, basahin lang natin ilang comment dito. Si Torre yan, sure ball. General Torre is most qualified for the next PNP chief. Ako naniniwala rin ako na si General Torre kasi wala naman ako iba nakikita na nag-perform na maayos eh. Ano yon? Pipili siya ng iba tapos hindi naman natin masyado nakikita. Hindi katulad ni Torre. Talagang pinanindigan ang kanyang trabaho kahit siya binatikos, kahit kinontra pa ng senador, kahit kinontra ng kanyang reliyon, naku po, talaga na pong nanindigan. Ang sabi niya, trabaho ko ang gagawin ko, ito ang mandato sa akin ng konstitusyon. Kinakailangan kong gawin ito para sa taong bayan. So kahit hinarang siya ni Bato, wala siyang pakialam. Sabi niya, Bato ka lang, Torre ako. Di ba? Kaso palpal si Bato de la Rosa dito eh. At yung kanyang reliyon na sinabihan siya huwag niya ituloy yung pagpunta doon sa Region 11. Hindi pwede. Trabaho ko yan eh. Mandato yan sa akin ng taong bayan to serve and protect. Kaya sa tingin ko ang susunod na PNP chief ay walang iba kundi si General Torre. Kaya ngayon pa lang sir, congratulations. Nicolas Torre III. Sir, congratulations sa iyo. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang dito sa Batang Manila. Toy sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.